Because kapag ka gano'n ang naging pananaw natin, okay, kasi minsan may mga tao na gusto ka, tama? Pero ikaw naman, iwas ka ng iwas. Bakit? Hindi ko siya ka-vibes eh. Hindi magkaiba kami ng gusto. At ako tawag dito baka madala lang niya ako sa mga bisyo niya. Ako alam mo naman ako, nagpapakabanal ako eh. Okay? Tingnan po natin, hindi po natin dapat iniiwasan yung ganitong mga tao. At huwag kang mag-alala. Hindi ka nila madadala as long as ikaw ay nakababad sa Panginoong Diyos. Ikaw ang makakapagdala sa kanila, hindi ikaw ang madadala nila. Kung natatakot lang ikaw ay madala, well, siguro ikaw ay medyo nakabitaw sa ating Panginoong Diyos. Pero sino man, sabi ng salita ng Diyos, for greater is He that is in us than He that is in His Word. Do you believe in that? Okay? Tandaan natin, ang mga anak ng Diyos, lalo na sa mga apostol ng ating Panginoong Jesus, nung panahon sila ay nandoon, when they were in the presence of God, lahat ng kanilang maapakan, lahat ng kanilang madaanan, ay pinapagpala ng Diyos, pinagagaling ng Diyos. Madaanan lang. Walang magawa si Satanas sa kanila. Because they were protected by God. Same with you. Amen? Amen? So gusto kong isipin po natin itong mga importanteng bagay na ito, okay? At para naman makita natin. Okay, sabi ng salita ng Diyos, itong mga klase ng mga taong ito, tingnan po ninyo, lahat ng mga gumagawa ng kasalanan, tingnan niyo yung bandang huli. Such people are what? Are smoke in my nostrils. Okay? Ako po, ewan ko, sa totoo lang po, hindi po talaga ako makatiis sa isang taong naninigarilyo na malapit din sa akin. Hindi po ako makahinga talaga. Hirap na hirap po akong huminga. Okay? Hindi po ako talaga makatagal sa amoy ng usok ng sigarilyo. Okay? Pero, minsan naman, ang na usok dito, hindi naman sigarilyo eh. Sino yung nakakatagal dito, dadaan ka sa mausok na maraming asap na makakahinga ka pa rin ng di ba hindi tayo nasusulasok tayo, di ba? Di ba? And tingnan po ninyo sabi ni Yahweh rito, ginamit na naman niya ang kanyang pang-amoy. Are you here? Amen. Ginamit na naman niya ang kanyang pang-amoy. Ang sabi niya ganon, ang isang tao, okay, na namumuhay, kung titingnan natin in general sense, mga namumuhay, gumagawa ng kasalanan, na ayaw ng bagay na ayaw ng Diyos, ang sabi niya ganon, sila daw po ay parang usok na nakakasulasok sa pang-amoy ng Diyos. Diyan ba kayo mga anak ng Diyos? Malinaw, Kaya, malinaw na pwedeng sabihin sa'yo ng Diyos kapag kay matapat sa Kanya, pwedeng sabihin sa'yo ng Diyos na, gee, your life smells terrific. Totoo po yun. Okay? And, kaya, titingnan po natin, dapat makita natin dito ngayon yung mga bagay na ito, na ating buhay dapat ipamuhay natin ng may kabanalan. Why? Kasi ito gagamitin natin para makakuha ng kaluluwa sa mundong ito. Sapagkat ang isang tao na namubuhay ng may dalisay na puso ay attractive po. Hindi lamang po sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng mga tao. Amen? Attractive sila. Gustong-gusto natin kasama yung mga tao na mabubuti, na may takot sa Diyos, na-encourage ka sa mga salita ng Diyos na lumalabas sa Kanya lang. Gusto natin yan. Gusto nga nating magbabad sa nakasama sila eh. Okay? Maraming mga tao pong ganyan. Nagugustuhan natin yung kanilang, kasi attractive ang buhay nila. Okay? Nakita natin yung malaking pagbabago sa buhay nila. Ganon din po ang Diyos. Gagamitin mo ang pagkakaroon ng pure heart para makawin tayo ng kaluluwa. Okay? Sa mundong ito. Sapagkat yun ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. But if you live a sinful life, we are a stench. We are a foul odor. Okay? Offensive smell sa pang-amoy ng ating Diyos. Think about yourself. Tingnan po natin ating mga sarili. Huwag natin tingnan si brother, o sister, o sino pa man po. I think, importante pong check natin ang ating mga templo sa mga oras na ito. Ang sino mang mga Kristiyano na namumuhay ng kagaya nito ay mga Kristiyanong tinawag ni Pablo na lumalakad
sa prosesyon ng mga mananagumpay. Ano po yung nasabi? 2 Corinthians 2:14. But thanks be to God who made us His captives and lead us along in Christ's triumphal procession. Tayo ay nasa prosesyon. Okay? And praise God, hindi na tayo ngayon sa prosesyon na kung saan may ano diyan, may Diyos-Diyosan diyan o rebulto na nasa unahan. Okay? Na sinusundan natin. Praise God. Today, okay, ang ating sinusundan ay ang isang buhay na Kristo. At ang sabi niya gano'n, ang buhay na Kristo ito, mga kapatid ko, ay kasama na nauuna sa atin. At ang tawag po rito sa prosesyon natin, okay, ng mga Kristiyanong nabubuhay ng banal, katanggap-tanggap, isang mabangong halimuyak, okay, sa pang-amoy ng ating Diyos. Ang tawag po rito is triumphant or triumphal procession. Prosesyon ng mga mananagumpay kay Kristo. Kaya gusto kong isipin natin dito, okay, hindi po madali ang sumunod. Hindi po madali ang tumalikod sa kasalanan at sumunod sa ating Diyos. Hindi po madali yon. Pero anuman ang dadanasin o nararamdaman mo mga pakikipaglaban at struggle sa buhay na ito, kung ikaw ay mamumuhay ng totoong may kabananan sa kanyang harapan, ang sabi po ng salita ng Diyos, ikaw ay kasama doon sa prosesyon. Kasama ka sa prosesyon. Anong tawag dito ay prosesyon ng mga mananagumpay kay Kristo. Amen? Okay? Ibig sabihin, anuman ang mga dinadanas mo, mga paghihirap ngayon, anumang mga hardship, anumang mga pains, anumang mga failures, anumang disappointments ang buhay na ang dinaranas mo ngayon, natural lang yan. Daranasin natin dito sa mundong yan. Natural lang ito. Ang importante, ikaw ay nasa linya ng prosesyon ng mga mananagumpay. Ito ang pinaka-importante. Huwag nating baliwalain at huwag tayong gumaya sa mas maraming mga nagpuprosesyon ngayon sa mundong ito na ang lugar naman, ang kanilang pupuntahan, ang sabi nga ni Jesus Christ, wide road but going to destruction. Now, we are in line here in a long position, okay, in a long procession. Sabi niya ganon, it's a narrow road but we're going straight to the kingdom of God. Hallelujah for that. Purihin po ang Panginoon sa salita ng Diyos. Tuloy po natin sabihin. Now, wherever we go, He uses us to tell others. Kaya kita po ninyo, bakit tayo mga mananagumpay ngayon? Ang mga nandito sa prosesyon na ito, ginagamit ng Diyos kahit saan man sila pumunta, sa trabaho man, sa bahay man, sa anumang lugar sila pumunta, sabi ganon, para makapaghayag ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Tingnan po ninyo word. Ang kanilang dala is like what? Ang kanilang gawain is like what? Sweet perfume. There's the smell. There's the fragrance. Kita po ninyo? Yung mga tao nandoon sa triumphant procession na yun. Okay? These people, okay, are like a sweet perfume. Hallelujah. Okay? Ewan ko, sino kaya sa mga oras na ito ang pagkatinitingnan ng Panginoon? Ayan o. Dalawa lang eh. Pagka ikaw ay nakaamoy ng mabango, ano itsura mo pagka nakaamoy? Siya kasi. Tama? Pero pagka ikaw ay nakaamoy na may dumaan kunyaring masamang usok sa ano dyan, okay? Nagaling sa katabi mo.